Hi! Good evening, learners! So, today po, pag-uusapan po natin the Non's Priest Tale mula sa Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. So, isa po itong fable na tungkol sa mga hayop, kwento po ng mga hayop na magbibigay ng lesson sa ating lahat. So, ang pinakabida po natin dito ay si Chanticleer na isang tandang at si Berthelot na isang inahing. At si Fox naman, ang pangalan niya ay Russell. Russell the Fox. Okay. Doon iikot ang kwento natin. So, si Chanticleer, isa siyang napakagandang tandang. Okay? Maganda ang kanyang boses at ang kanyang partner ay si Berthelot. Okay? So, one time, nagkukwentuhan sila at naikwento ni Chanticleer na may napanaginipan siya na meron daw gustong sumubok na pumatay sa kanya. Sabi naman ni Berthelot, ay nako, baka hindi ka lang natunawan, sabi niya ganon. So, kalimutan mo na yung panaginip mo. So, syempre, eto naman si Chanticleer, naniwala at wala naman ng masama kung panaginip lang naman yon. Tapos may dumating na fox, tapos kinausap siya at nilapitan siya. Sabi niya, baba ka naman dyan, Chanticleer, kasi gusto kong marinig yung maganda mong boses, yung napakaganda mong boses. So, ang dami niyang mga flowery words na sinasabi kay Chanticleer. Totoo ba yan? Sabi niya ganyan. Maganda ba ang boses ko? Oo, sabi niya ganyan. Bumaba ka, sabi niya ganyan, para marinig ko naman ang maganda mong boses. Sabi niya ganyan. Ikaw ang pinakamagandang boses sa balat ng lupa. Okay. Tapos, syempre, eto naman si Chanticleer, paniwalang paniwala at bumaba naman siya. Bumaba nga siya. Pagbaba niya, doon naman, kinagat siya ni Fox, okay, o ni Russell. Kinagat siya sa leeg, tapos, tinakbo na siya. So, yung mga kasamahan ni Chanticleer, yung inahing, yung iba pang mga hayop, hinabol sila. So, sabi ni Chanticleer, dapat gumawa siya ng paraan para alam mo yun, lumaya siya kay Russell. Siyempre, ikaw din naman, gagawa ka ng paraan para hindi ka kainin ng fox. So, sabi niya kay Fox, alam mo, hindi ka titigilan ng mga yan. Sabi niya ganyan. Bakit hindi mo sila murahin? Sabi niya ganyan. Murahin mo sila para hindi ka na nila habulin. Sabi ni Chanticleer kay Fox. So, ay oo nga no. So, nagmura siya. So, nabitawan niya si Chanticleer. And that's the time na tumakas si Chanticleer at umakyat sa may puno. Umakyat siya sa may puno at sabi naman ni Fox, oh, baba ka na dyan. Hala, sabi niya ganyan. Di ba, nagbibiruan lang tayo. It's a prank. That's not true. Sabi niya ganun. Tapos hindi, sabi niya ganyan, gusto mo talaga akong kainin? Hindi, binibiro lang kita, nagbibiro lang tayo, diba? Sabi niya, bumaba ka na dyan. So, hindi na naniwala si Chanticleer. Alam niya na pagbaba niya, kakainin siya ng fox. So, ang lesson dito, huwag tayong magpabola. Okay? Halimbawa, kung may maliligaw ka, tapos ang dami niyang magagandang salita na sinasabi sa'yo na ibibigay ko yung mga bituin para sa'yo, ibibigay ko lahat ng iyong pangangailangan, bibigyan kita ng mansyon, ng lahat-lahat, diba? Ang daming mga flowery words na alam mo naman na hindi naman niya tutuparin at hindi naman niya gagawin. So, best thing to do, huwag ka munang maniniwala agad-agad, lalo na kung bago mo lang kakilala. Kilatisin mo muna ang taong ito. Ano ba? At huwag magpauto. Uto-uto ba? Tapos, minsan kailangan din pagkatiwalaan yung panaginip. I remember when I was young, napanaginipan ko yung lolo ko na namatay sa father side.
So, sinabi ko to sa magulang ko. And, syempre, bata lang ako noon. Siguro, I was 6 years old. Tapos, kinabukasan, dumating yung pinsan ni tatay. And, sinabi niya na, yun nga, namatay nga si lolo. So, tinatanong nila ako. Sabi nila, anong napanaginipan mo? Bakit namatay si lolo? Ganyan, ganyan, ganyan. So, alam mo yun. At the same time, yung sa mother side din, napanaginipan ko din si lolo. So, minsan talaga, nagkakatotoo yung mga panaginip. Minsan, okay? So, yun lang. Yun lang ang lesson ng kwento na wag tayong magtiwala agad at maniwala sa mga magagandang salita. Kahit sino pa yan, hindi mo alam kung may maganda bang intention or wala. So, that's all for today. God bless you all. Bye!